Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Manny Carlos, ang inyong senior pastor ng Calvary Temple, Philippines Incorporated. Narito po ako ngayon upang mag-ulat sa nakaraang 2025 sa ating mga kaganapan. Tinatawag po natin itong State of the Church Mission Address. Ito po'y kabuuan po, January to December 31. Simulan ko po sa building construction po natin na ating pinapagawa po dito. Dati po natin parking, patuloy po natin pag-prayan. Of course, nakita po natin yung mga church improvements po natin, ang repair po ng ating sanctuary. Nakita po natin kung po gumanda ang sanctuary ngayon. No? Bagamat yung chandelier po, yan po ay dinonate ng ibang hindi taga-church po sa atin. And praise the Lord. At maging sa water supply po natin, meron po tayong mga repairs na ginawa dyan. Sa mga daughter churches po natin, may mga construction and improvements din po tayo sa Duquit, sa San Pedro, no, sa Tarik, sa Dapdap, at sa bagong ministry po natin sa Magalang, sa Santa Maria. Ganun din po, may mga repairs and maintenance tayong regular sa ating mga sasakyan, CCTV, LED, yung LED wall po natin, ang piano, ang accordion gate, jetmatic, septic tank. May mga binili po tayo sa mga purchases po natin at mga ibang equipment. Ang ating worship team, ang AVS, no, church office, Calvary Kids, kitchen, may mga bag kitchenwares po tayo, communion, glasswares na po sila ngayon, maging sa mission office. Sa church program expenses naman po natin, mapapansin niyo po yung mga pinamimigay po natin tuwing Mother's Day, Father's Day, sa youth camp po ng ating mga kabataan, sa Mission Sunday, Mission Outreaches, mga VBS po, Calvary Kids, Vacation Bible School, Brigada Eskwela, Fruit Giving, katulad po sa ONA, Mass Wedding, Discovery Education Program, Water Baptism, First Timers Quarterly Fellowship, Pastor's Appreciation Day, Teachers Training po natin, Calvary Kids Children's Celebration, Calvary Kids Teachers Day Celebration, CTMI National Convention, CTMI UJF Rally, Forerunners Conference Assemblies po natin, CU Nights and Church Anniversary. Isang linggo po pinapakain po natin ng mga tao. Workers Night po natin, Simbang Gabi. At sa mga donations po, may mga regular po tayong dinodonate sa CTMI, sa PGCI, sa ACM, FEBC, 702 DCAS, sa PCEC. Sa Israel po, sa program po ni Sidroth It's Supernatural. At mga seasonal naman po natin, nagbigay po tayo ng mga suporta sa mga typhoon, earthquake at saka po flood victims through Operation Blessings. Ganon din po, nagbigay po tayo ng mga support sa medical mission ni Bishop Alex. Marami po tayong binigay na support sa prison, maging sa PNP po, nagbibigay po tayo ng mga aircon po dyan at iba pang mga kagamitan na rin-request po nila. Nagbigay din po tayo ng support sa isang pastor na naoperan po sa puso ang kanyang anak. Medyo malaki din po ang dito. Praise the Lord. Successful po ang operation. Ganun din po, 4 na church po, or I think mahigit pa ang ating nasuportahan sa mga church building improvement po nila. Ganun din po, CPWC, kasama po yan. Sa Madapdap Resettlement School, nagbigay po tayo ng water closet, daughter churches. Sa anniversary, nagbibigay po tayo. Sa Aurora, Quezon Province, Inararo Mission Report, Zamboanga Church roof repair, mga school supplies sa Dapdap, Tarik, Dau, Maharlika, Duquit, San Pedro, Marisol Bliss Elementary School. Yan po, nagbigay din po tayo ng isang bisikleta sa isang estudyante. At mga weekly expenses naman po natin sa outreaches at saka mission po natin, San Pedro, Dapdap, Inararo, Tarik, and Duquit churches po natin. Ang mga house churches po natin na sinusuportahan weekly sa Kalsarang Bayu, Howville, Philippine National Police, Pampanga Provincial Jail, sa Santa Maria Magalang po, Hensonville, Kutkut, Quezon Drive, Marisol Bliss, Dau Maharlika, Senyora Porac, Aircraft City, Cafe Agape, house church din po natin, at sa Pangpang house. Ito po yung mga house churches po natin. Nagbigay din po tayo ng mga tulong or assistance sa ating mga members at even non-members. 4 po yung beneficiary po natin na regular monthly na sinusuportan po natin yung mga medical expenses po nila. May mga medical assistance din po tayo. 139 po ang ating mga natulungan. Sa mga namatayan po, 76 po ang ating natulungan. At meron pong 14 na mga financial assistance ang ating po natulungan. Ganun din po sa scholarship, meron po tayong pinag-aaral sa Bible School na 7 students.
Sa secular po ay 6 students. Mga departmental supplies po natin, mga regular expenses po ito katulad po sa worship arts and music, sa audio visual po natin, Calvary Kids Supplies, sa visitation team, connect team, youth team. Ang monthly, regular and weekly expenses po natin, salaries and wages po natin, may mga pinapasahod po tayong empleyado, 27 po sa church at 19 po sa ating school. Ang non-full-time na binibigyan po natin mga allowances, 120 po sila. This is weekly. Of course, nandiyan po yung hindi mawawala ito, electric, no, yung pagkain po natin, mga ibang representation pa, rice subsidy, tubig po, mga office supplies, kitchen supplies, janitorial supplies, internet, mga communication, and so on and so forth. Alam po niyo yung mga gastos pong ito, lahat ng ito ay regular po. At maging mga honorarium, iba pong mga meeting at yung pong pagrenta po natin ng LED wall nung pong last Christmas season. Mga other expenses po natin, katulong po sa building design po natin ng Bright Star, CR improvement ng BCA, solar panel po ng BCA, mga renewal of permits, building car insurances, HMO, pest control, love gifts po sa ating mga invited speakers, of course mga uniform po ng mga staff, at nakabili po tayo ng 50 pieces of books para sa discipleship, at nakapamigay na rin po tayo ng 4,500 Bibles. No, ganun din po sa mga seminars na kailangan po na ng material sa VBS po natin o Vacation Bible School, ang film showing po ng Dukit, ang CTMI Convention Seminar, mga registration pa po ng book accounts po natin, Mayor's Permit, at meron pa tayo sa mission sa Mindanao, at mga tables, chairs, rentals kapag may mga okasyon po tayo, yung costume po ng ating PAM, no, yung pong ating mga dancers, at saka po yung building permit ng Dukit po, kasama po dito, maging yung real estate tax na binili po natin sa Dukit. So makita po natin na palago po ang gawain po ng Panginoon at mga church growth at mga members po sa iba't ibang outreaches po natin, pinapalago ng Panginoon. Katulad po sa atin dito, at dumami po tayo, more than 600 new members ng CU po ang nadagdagan last 2025. Ito po ay bunga ng inyong kasipagan po at suporta, prayers sa ating pong church sa gawain po ng ating Panginoon. So maraming salamat po. Nawa po patuloy kayong pagpalain ng Panginoon ngayong 2026. Shalom, shalom.